Guys, welcome to my channel. Today, bumisita ko sa isang dealership dito sa Makati to check on the Nissan Navara. Kasi maraming nagre-request na i-review ko daw itong Nissan Navara. Kasi itong Nissan Navara is very popular kasi maganda yung ride niya. Tapos, nagkaroon ng upgrade recently. Nag-iba na yung fascia niya. Kaya, parang very attractive siya. Pero, tingnan natin kung ano yung mga characteristics niya, ano yung pros and cons and owning this pickup. And halika, samahan niyo ako. Swerte ko naman at nandito ngayon sa dealership yung dalawang top of the line na 4x4, which is yung Pro 4X saka yung VL na 4x4. Yung iba kasi nahihirapang mag-decide kung ano yung kukunin niya, either yung Pro 4X o yung VL na 4x4. So in this particular video, i-differentiate natin siya kung ano yung pagkakaiba ng dalawa. I will also give my opinions or impressions about these variants. Okay, let's start with the VL 4x4. Ang isa sa selling point ng Nissan Navara, yung kanyang good looks. As you can see here, very prominent yung grille niya. So pag nakita mo siya sa daan, parang mapapalingon ka. Dito sa VL variant, yung frame ng kanyang grille is naka-chrome, samantalang yung Pro 4X naka-matte finish. If you look at the headlight, naka-quad projector headlight siya. Ito yung nagdadala doon sa looks niya na nagko-complement doon sa grille. Ang purpose nito is ma-improve yung illumination at night. So yung sa taas, yung sa high beam, yung sa baba, yung low beam. Ang isa pang maganda dito yung DRL niya, napaka-striking niya kapag nakailaw. So makikita mo, pag nasa kalsada, malayo pa lang, ang ganda ng dating. Pagdating naman sa fog light, naka-LED na siya, unlike before na naka-bulb type siya. And then, dun sa lower bumper garnish niya, wala siyang red accent. Yung sa Pro 4X kasi naka-red accent yan. If you look at the mags, it's size 18 with Toyo tires na ang size niya is 255/60 by 18. And then, yung side mirror niya, nandito na yung 360 cam with the side repeater. Ang napansin ko lang dito, maliit yung kanyang side mirror. Para bang ano siya, hindi siya proportion dun sa size ng sasakyan. Kasi I own a Terra before, yun din napansin ko, maliit yung kanyang side mirror. Napansin ko lang, parang pareho siya ng side mirror dun sa Juke sa Nissan X-Trail. Baka yun din ang kinabit nila dito. So, magkakaiba yung size, so parang hindi siya proportion. So, siguro, because of mass production, para makatipid, di ba? Ma-standardize mo yung mga side mirrors. Yung stepboard niya, pareho pa rin ng dati. Kaya lang dati may silver accent yan. Ngayon, pure black na siya. Now, let's take a look at the side and the back profile. Makikita nyo, ang lakas talaga ng dating ng Navara. Nagandahan ako dito sa rear yung treatment ng bumper. Tapos, meron parang yung Navara na parang naka-emboss. And then, meron nga din pala siyang roof rail na color silver. Ang isa pala napansin ko dito, itong track bed niya na to, tinaas niya ngayon yung height. Dati kasi mababa yan, kaya parang pag tinapat mo sa ibang pickup, parang maliit siyang tingnan. So yung Navara, kahit naka 2-inch lip siya, mukha siyang maliit before. Pero ngayon, since mataas na yung track bed niya, parang nagmukha siyang mas bigger at mas mataas. So yung kaunting tweak na yon really makes a difference. By the way, yung taillight nga pala niya is LED, tapos maganda rin yung design. So nag-complement dun sa body design niya. Then what I like here, yung bumper niya is body color, so wala siyang chrome, which I like very much. Ang isa sa mga features na maganda dito sa Navara, yung kanyang suspension design. Ito kasi naka-coil spring. Yung iba kasing pickup, naka-leaf spring.
But if you look at this, ang ganda ng suspension kasi meron siyang balance arm tapos meron pa siyang anti-sway bar. So talagang maganda ang ride niya. Tapos yung spring rate niya, in-increase niya yung capacity so that mas mataas yung load capacity na kaya niya. Which is an improvement dun sa previous model na mababa yung load rating. Kaya nga bagay siyang lifestyle truck kasi kahit i-drive mo sa city, parang SUV yung ride niya. Pero sa tingin ko, medyo tumagtag ng konti than the previous model kasi nag-increase yung yung load rating niya. So, parang mas steeper yung spring. Okay, tingnan naman natin sa loob. Yung kanyang seats 8-way power adjustable din siya. Tapos yung kanyang manibela is maganda na, hindi katulad doon dati na pangit talaga. Tapos yung kanyang steering column, hindi siya telescopic. Up and down, parang nagtitit lang siya up and down. And then yung sidings niya, katulad pa rin ng previous model. Masyadong maraming plastic. Then yung auto function niya, dito lang sa driver side. Hindi kasama yung sa passenger side tsaka sa rear windows. And then meron din siyang cup holder dito, which is really nice. Which is maganda yung placement. So napapalamig mo pa kasi meron dong aircon vent. Ang hindi lang maganda dito, wala siyang grab handle dito sa driver side. One thing I like here is yung design ng kanyang steering wheel. Modern na siya. Then nandito yung control sa instrument cluster saka dun sa head unit. And then meron din si control dito para sa cruise control. Then meron siyang 7-inch TFT display which is a combination of analog and then digital function. Ang hindi ko lang gusto dito yung design ng kanyang dashboard. Parang napaka cheap looking niya. Sana ang ginamit na lang niya yung sa Nissan Terra. Tapos yung seats niya naman, doon naman siya bumawi. Maganda naman yung seats niya kasi very comfortable kasi yan yung zero gravity seats. Yung head unit naman niya is 8 inches in size with Android Auto and Apple CarPlay. And then, dual zone climate control na rin siya. Meron din siyang hill descent control. Kagandahan dito, meron siyang differential lock. And then, nandito yung switch mo sa 4x4 function. Ang maganda dito, marami siyang ports. Meron siyang 12-volt socket dito. And then, doon sa taas ng dashboard, meron din. Saka doon sa mismong dashboard mismo. Then, may USB port din dito. Saka doon sa may dashboard. Saka doon sa likod, meron pang USB port. Tingnan naman natin itong sa likod. Dito sa likod, meron siyang aircon vent na nakakatulong yan para mas madaling mapalamig yung likuran. No? Kasi yung iba namang pick-up, wala namang ganyang aircon vent. That's a very good design. And then, dito, meron din siyang cubby holes. And then, meron din itong headrest dito sa second row sa middle seat. Importante sa akin yung headrest, especially pagka yung mga long drive. Nakakapagod kasi pag wala. Dati kasi yung cup holders na yan, nandun yan sa floor. Hindi siya maganda. Kaya ngayon nilagay nila dito sa upuan. And then meron din siyang hidden compartment do sa ilalim ng upuan, which is common naman sa ibang pickup din. Yung light naman dito sa likod is bulb type. Pero doon sa harap is LED. Maganda dyan, parang pag binuksan mo siya nakatutok sa kung saan ka nakaupo. Parang sa aeroplano ba. And then, meron din ditong vanity mirror. And then, yung globe compartment dito sa baba, which is typical naman sa mga ganitong model. And then, meron din ditong sunglass holder. Let's check naman yung space dito sa likod. So, maluwag siya. So, sa average Pilipino, tamang-tama lang yung space. Hindi siya masikip, hindi naman masyadong maluwag. So, average lang. Then yung sidings dito sa likod, sa mga door, talagang plastic din. And before I forget, meron nga din pala siyang tailgate assist. Nandito rin sa likod yung rear camera niya that works together doon sa 360 degrees camera. Let's check naman yung Pro 4X. Ang main difference niya sa VL is mainly more on the aesthetics. Ang pagkakaiba niya, yung lahat ng chrome parts niya, ginawa niyang matte black. As compared dito sa VL na puro chrome. Tapos yung sides niya, meron siyang
fender flares. Tapos yung tire size niya, ginawa niyang size 17 na all-terrain. As against yung VL na size 18. So, ang effect niyan, mas mataas yung tires nung size 17. So, itong Pro 4X, mas sporty yung look. So, if you look again dun sa grill niya, ginawa niyang matte. Tapos yung kanyang logo, merong red. Tapos yung tires niya, sinasabi ko kanina, ginawa niyang size 17. So, mas high profile yung tires niya. Para sa akin, parang maliit pa rin yung wheels niya. Dapat siguro i-upgrade ito with a different setup. So, sa sides, meron siyang sticker ng Pro 4X. Tapos yung sa likod, meron siyang emblem na may red. And then, meron siyang bed liner. Pero doon sa VL, pag bumili ka, sinasama nila as their promo yung installation ng bed liner. And then, dito sa mga interior doors, yung mga chrome accent, ginawa na rin yung kulay black. Napansin ko din yung adjustment ng seats dito sa driver side, hindi na siya automatic. Hindi kagaya na sa VL na automatic. So, ang tingin ko, parang nag-downgrade siya dito sa adjustability nitong seats. Pero ang design naman ng seats nitong Pro 4X ay mas maganda. So, meron siyang red stitching. Tapos itong steering wheel, meron din siyang yung emblem may red na parang emblem instead na black or silver na ginawa nilang red, which adds to its sportiness. Tapos yung mga silver accent dito, ginawa na rin yung matte black. Mas okay sana kung ginawa niyang kulay black yung headliner para to complement yung sportiness na peg niya. By the way, 7-speed transmission siya. At ang the best feature nito para sa akin yung kanyang mga seats. Ito yung zero gravity seats na kahit long drive hindi ka mapapagod kasi meron pa siyang lumbar support. Saka ang ganda ng padding ng seats. Ang isa pang magandang ginawa ng Nissan yung seat configuration na dun sa likod. Medyo iniangat niya. Parang naka-angle siya para meron siyang thigh support. Dati kasi mababa yan para nakakapagod. Take a look at the Nissan Terra. Makita nyo medyo flat siya. So, nakakapagod sakyan ito sa likod kasi wala siyang masyadong thigh support. Then, ito naman yung design ng kanyang seat sa harap. Meron siyang stitching na red tapos merong Pro 4X na logo dun sa seats para mas maganda yung dating, mas sporty siyang tingnan. And then yung Pro 4X na to, meron siyang bed liner tapos may mga anchor points dito sa mga sides. Tingnan naman natin yung engine. Ang engine niya is yung YD25. It delivers about 190 PS or 187 horsepower. So, very reliable yung engine na ito kasi matagal na rin ito sa market. So, pareho lang yung engine ng VL saka yung Pro 4X. Ang hindi ko lang medyo gusto dito, yung sound ng engine niya, medyo clattery, especially pagka yung cold start. Tapos, yung niya, parang may delay dun sa transmission, sa shifting, especially from first gear to second gear, It takes time para mag-upshift sa second gear. So, ang tendency mo, pagka dinadrive mo siya, pinipress mo yung accelerator ng mas madiin. So, nag-high RPM para makashift sa second gear. So, anong nangyayari, parang naapektuhan yung fuel consumption kasi parang lagi kang nakapress ng madiin para mag-accelerate. So, pagka stop and go traffic, parang medyo mababother ka kasi parang feeling mo merong delay. Pero once na pumasok ka na sa third gear at nag-highway driving ka na, dito naman papasok, ang ganda niyan tumakbo. Very smooth sa high-speed driving. Mas ma-appreciate mo siya sa highway driving kasi parang it gives power pa rin sa higher gear. If you compare it with the 4N15 Maybach engine ng Mitsubishi Strada or Montero, I think it's better than the YD25 itong Nissan Navara. Feeling ko yung mating nung transmission sa engine needs to be improved. Siguro yung mga gear ratio. Anyway, siguro kaunting tweaking lang ng engine and it will be improved na. But I'm not saying na it's a bad engine. There are certain aspects lang na kailangan i-improve pa. So ito nga pala yung difference ng VL doon sa Pro 4X. Ang difference lang nila, yung Pro 4X naka all-terrain tires
And then, hindi siya naka-automatic yung seats. And then, of course, yung mga exterior enhancement ng mga black. So, yung VL, naka-chrome siya. Pero ang difference nung dalawa is only about 90 to 100,000. So, if you ask me, I'll choose the VL. And then, yung savings na 90,000 I can use para magpalit ako ng mugs. And then, pwede ko ding i-chrome. So, mas makapamili ako ng look na gusto ko. At saka yung power seats kasi nawala dun sa Pro 4X eh. Sa akin, importante yun. Especially yung sa lumbar support. Overall, the Navara is very competitive in its segment. So, if you want a pickup truck with a nice design, nice aircon, and very good suspension, then Navara is a good choice. Ito rin yung pickup na from stock, maganda na ang itsura. Of course, yung engine niya is tried and tested na. And of course, yung Nissan naman is a good brand. Ang negative na lang sa akin dito na dapat in-improve na nila yung dashboard tsaka yung mga interior na plastic. Once na ma-adjust nila yun, parang ginawa nila sa Nissan Terra, okay na sa akin to. Actually, if you ask me if I will buy a pickup truck, isa sa mga choices ko itong Nissan Navara. Kasama din dito yung Toyota Hilux. And of course, yung isa pa na favorite ko, yung Mazda BT50. Ito kasing Navara, parang meron siyang character eh. Yung bang parang gusto mo siya laging i-drive. Merong sasakyan na ganun eh. Ganun kasi yung na-feel ko nung nag-drive ako ng Nissan Terra ko before. Kasi pareho lang naman ang platform nila. Ang assumption ko dito, kung more of CTU siya, okay itong Navara kasi naka-coil spring siya. Ngayon kung kargahan naman, mas okay yung D-Max o kaya yung Hilux saka yung Strada kasi naka-lip spring sila. Mas higher yung load capacity nila. So if you're considering Navara as your pickup truck, go for it. It's a good choice. Ito nga pala yung price niya. Ang difference ng Pro 4X is about 90,000 dito sa VL. But if you want pearl white, you add 15,000. Okay, I hope I have given you my insights about Nissan Navara. So if you like this video, don't forget to like, share, and subscribe. Until next time, see you again in my next vlog. Bye!